Boyet! Pati ikalong test mo, bagsakan. Bullshit ka na naman ito kasi gadget ang gadget kay bawal. Bukas na ang deadline ng aging applications. Ano na ilalagay mo sa applications mo? Isa-isay mo ba ang pagpapatuloy ng pag-aaral? Wasak ang kalusugan ng aking isip. Mas gusto nyo na may pasya ako sa papel ko dito. Paano ko sabihin kung wala akong nakikita ang kapalaran? Wasak naman na ang bansang ito. At pa kailangan may pasya ako sa kung anong gagawin ko rito. Gaano magkapatid? Sinahan daw at mulan ang kanilang nakikita ang kapalaran. Layain ang kanilang yumaong ama upang layain din ang bayan ng banal. At mula sa kanilang tinubuang bayan, magkapatid ay pumasilanganan. Pati anod sa waragas ng Pasig para hanapin ang mga laman lupang kailangan para sa paglalayag sa kabilang daigdig upang sunduin ang kanilang yumaong ama. Kaya't unang narating na magkapatid ang kagubatan sa kanluran ng Pasig. Kagubatan nito'y madilim at mapaglaw. Lamang na dinig ay walang pagitan. Tinatahanan ng mga kapred tikbalang. Nahibang na nga! Kanina pa tayo paikot-ikot sa lugar na ito. Mag-ingat po, kuya, sapagkat malinaw na sulupin na tayo ng tikbalang. Kung gayon, harapin mo ako, kabayo mo kang tao. Halasin ang aking sibat at kamao. Kuya, kailangan lang natin balik-balikan ang ating kasuotan. Ano yun? Tumalawag sa aking tuwag? Kuya, hiniikot lamang niya yung isip, kuya. Ang pinagyayabang ng lakas at takal, iyan ang pumatay sa iyong ama. Iyan ang sumira sa iyong bayan. Ang bayang magtiwala sa iyo. Ang bayang iniwan mo. Balik yan din ang papatay sa iyo! At ngayon, dadalhin mo muli sa kapahamakan ng iyong kapatid. Hindi ka ba natutulong? Hindi ka nang manulong ng buhay ang kapatid mo. Wala ka talagang pag-ibig para sa sarili mong kapatid. Tanging pinapahalagan ko lamang ang aking kapatid! Subalit hindi yan ang nakatitig sa iyong puso. Kumugulo sa pugot sa iyong sariling kapatid ang iyong puso. Sibulan ang may kasalanan kung bakit namatay ang iyong ama. Sibulan ang may kasalanan ng lahat. Iyan ang isinisgaw ng iyong puso. Nais mong patayin ang iyong sariling kapatid. Bulan. Hayaan mo na siyang mamatay. Nalimutan mo na ba ang mga sugat na idinulog ni Adlaw sa iyo? Lumalagablab ang poot mo sa iyong kapatid. Hayaan mo na siyang habulin ang hungkag na pangarap. Hayaan mo na siyang mamatay rito. Kapatid ko ba yun siya? Ay, mapaniwalain mo bata. Alam mo ang tanging pinahahalagahan niya ay ang sarili niyang dangal. Walang kapatid na hindi mo lalang sa iyong kapatid. Ay binubulong ko lamang ang tinatago ng iyong puso. Ang pagmamataas ni Adlaw ang dahilan kung bakit namatay ang inyong ama, kung bakit nasakop ang inyong bayan. Tama? Tumigil ka na nga! Naniniwala kang dapat siyang mamatay ng 1,000 kamatayan dahil sa mga kasalanan niya sa iyo, sa inyong ama, sa inyong bayan. Nais mong mamatay ang iyong kapatid si Adlaw.
Nahuli ko rin at lampas lang na timbala. Ninang, at nagamit na natin ang balat dito sa paggawa ng balangaw. Di yata't napatay mo rin ang copper, no? Oo, kuya. Pambihira! Natatalo ka sa mga tao, subalit nakakayanan mong talunin ang mga laman lupa. Nakakapulo ang mga pinabayag nila, kuya. Narinig mo ba ang kanyang mga sinasabi kanina, kapatid? Dapat ko bang marinig, kuya? Hindi naman. Hindi ko kailangan marinig. Suma akong hamak sa mahinang nilang. Hamak pa sa mata, sa langgam. Mabuti, Pwedeng mamatay, kuya. mabuti, mapatay mo nga rin naman ang bakunawa. Bagaman may takot ka sa tubig, bagaman awik na nga niya ang buhaya. Ilala. Gusto nang pagsisisi mo sa sarili mo. Ang mahalagay, nakuha nga naman natin ang ating mga kagamitan para sa balan. Halina. Sa taong yun, nagamaan ng pagkatapos ng magkapatid. Pareho itong naramdaman ni na Adlaw at Bulan. Natakot si Bulan sa pagiganti ng kapatid. Natakot naman si Enyo. At saka si Adlaw sa kayahan ng kanyang kapatid. Pero pagkatapos nito, sila ay pumunta na sa isla ng mga aswang. Patay. Kuya, ang dami nila. Ano ba ang kapapala mo? Hindi sumapat. Napakasamay. Pailagi ng ating mga sibat. Ano yun? Pinili natin ang bawang ang mga sulat natin. Kuya! Ito na lang! Gawa ka sa habak na bata, ang puwas lang sa aking mga kapatid. Ano ba? Ikaw naman ang masusunod sa iyong mga kapatid. Mata sa mata, laban sa laban, kapatid sa kapatid. Ginawan mo ang kapatid ko! Nilalaglag ko sa baril ang iyong kapatid. Nakita ko ang puso mo. Naisip mo itulog ang mga kayang iyong kapatid. Kasinungalingan! Ah! Yata totoo nga ba? Lahat sa lahat ng nangyari, napaisip ko ba rin kung kaya naman lang akong mahulog sa bangin? Paano naman sa dagat Pasipiko, nung hinayaan mo ako kasama ng bakunawa? Sapagkat puot pa rin ang nagpapakila sa'yo! Subalit, kaya ko naman yung aking puot. Maging ako! Ah, Hindi ko na alam kung saan ang patutunguhan natin. si Ama, ang dapat ating patutunguhan. Kaya't tapusin na rin natin to, kapatid, at pumayong ulit tayo sa katalunan. Kuya, kailangan pa rin natin pag-usapan ito, kuya. Bakit hindi mo iyan maunawaan? Ngayon gusto din ng sultan, magkapatid ng mga panuto. Sila ay naglakbay at tinawid ang mga kabundukan ng Luzon. Punta sa Dampa, dalawa ng Tagalog. Labis ang sabit ng magkapatid dahil muli na nilang makikita ang kanilang yumaong ama. Ngunit kasabay, ang sabit
aaminin ko. Para sa mga musbos na batang tulad ninyo, hindi ko akalain na kayo ay magtatagumpay. Pero di yata'y mas mabigat pa ang inyong dalahin ngayon. Malalagay lamang po yan sa muling pagbalik ng aming ama. Subalit, paano nga po ba namin maaabot ang aming hangarin? Ay, ito na. Handa na ba kayong malaman ang pinakahuling hamon na kailangan ninyong harapin? Ang pinakahuling hamon na kailangan ninyong harapin, ang pinakamahirap sa lahat. Manganganib hindi lamang ang inyong mga buhay kung hindi maging ang inyong paniniwala at paninindigan. Handa na ba kayong ialay ang lahat upang maibalik ang inyong ama mula sa kaluwalhatian? Ako'y handa. Maging ako. Bueno, makinig kayong mabuti. Sa kaluwalhatian matatagpuan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Si Bathala. Hahadlangan niya ang inyong layunin at posibleng ipatapon pa kayo sa kasamaan. Kaya kailangan ninyo ng kapangyarihang papantay kay Bathala. Kailangan ninyo ng kapangyarihan ni Sitan. Si Sitan! Kailangan ninyo ng kapangyarihan ni Sitan! Humingi kayo ng pagpapala kay Sitan! Si Sitan na pinuno ng kasamaan! Si Sitan na buo ng kamatayan! Ang kanyang kapangyarihan ang tanging papantay kay Bathala! Di ba sinasabi niyo na lang na itulak ang aming ama sa kasamaan? Ang pagkuha ng kaluluwa sa kaluwalhatian ang pinakamalaking pangahamak kay Bathala. Bulan, di ba? Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang makapagiganti sa iyong kapatid. Adlaw! Makinig ka! Tandaan mo, hindi ka pa pinapatawad ng iyong ama. Hindi mo pa naririnig ang kanyang pagpapatawad mula sa iyong pangahamak. Ngunit paano po bang humingi ng pabor mula kay Sitan? Kailangan ninyong ialay ang pinakamamahal mo sa buhay. Kailangan ninyong ialay ang isang pinaka-iniibig ninyo sa buhay. Ibig sabihin, kailangan ninyong patayin ang isa sa inyong dalawa. Kuya? Kuya? Isipan mo na natin ito, kuya. Kuya? Kuya! Gusto na talaga! Para ito sa ating ama! Para ito sa ating bayan! Kuya! Bulan! Bulan, makinig ka, Bulan! Tandaan mo, hindi dahil kay Adlaw, meron pa sana kayong bayan na uuwian. Kaya si Adlaw ang puno-tulo ng lahat ng kasawian ni Bulan. Si Adlaw. Hanggang suli, pinag-iisipan mo lang ang sarili mo. Bulag ka talaga sa aking kalagayan, kuya! Adlaw, makinig ka mabuti, Adlaw. Tandaan mo, kung dahil kay Bulan, may pasana ang bayan ninyo. Sana, kasamahan mo siya sa labanan sa tabing dagat. Kaya isipin mo, Adlaw, si Bulan ang puno-tulo ng
lahat ng kasawian at law! Simulan! Puro ka talaga salita! Yan yung ikamamatay mo! Kaibigan, sapagkat ito na nga ang batas ng kalikasan, ang manaigang malakas sa mahina, ang patayin ng isang kapatid ng isa pang kapatid upang matupad ang kanilang kapalaran. Kaya sige, patayin ninyo ang isa't isa, tuparin ninyo ang inyong kapalaran. Sige, ipamalas ninyo ang palahayop na kasaysayan ng tao! Halika rito! Kuya, kay tagal ko nang gustong makita mo. Nawasak ang aking kalooban. Nilalaman na akong buhay ng kadiliman ng aking isip. At ikaw, kuya, siyang gabay sa aking buhay. Ang siyang napananakit sa aking kalooban. Batid kay tagal ko ng kinikim-kim. Kung sabihin ang mga salitang ito para sa iyo. Alam kong nagkasala ako. Bilang tatandang kapatid, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Ako'y nagalit dahil wala kang kakayang mabuti ng sarili mo at sakay. Nilabas ko ang lahat ng puot sa iyo. Paumanhin, kapatid. At ako'y nanakit na lamang. Talagang ako ang nagkasala sa aking sariling kapatid. Sa gayong nilabas ko ang pagpot para sa iyo. Asa inuwasak ang batas ng kalikasan. Naigang pagkatao laban sa pagkahayop. Na ang simula ng isang bagong yugto saan sinasantabi lakas at kahinaan para sa pagkikipagkapwa-tao. Adlaw, bulan, ibig sabihin ba, hindi na ninyo itutuloy ang inyong balak na ibalik ang inyong ama mula sa kaluwalhatian? Hindi na po. Eh ang bayan ng banal, Sana'y pinapon nga ito ng pinakali at balot para tulungan ng mga mamamayan ito. bueno, kung gayon, ipagdarasal ko kayo sa inyong bagong kapalaran. Halinaw ay gabayan kayo ng mga anito at ibathala. Ihang palad, puno ang magkapatid, pangangatwiran, magmamalasakit, at pag-ibig. Ang taon ay pagkayos na ang magkapatid, sila ay nakapag-usap na. Sabay nito, ay sila nakapagtagpo na sa kanilang talik na kaibigan. Sila Kali at Balo. Kaibigang bulan. Sayang at hindi na natikman masasarap na kain sa bayan. Subalit Insay, iyan ang kalanggan. Aba, hindi yan ang tamang pananalita sa tapat ng inyong bagong tattoo. Habang dado, Adaw? Tumpak! Dado adaw! Nagawa niyo ba ang mga layunin para sa ating mga mamamayan? Tutupad, yan at lahat na hangad ng palaya sa mga biwan sa mga kalimutan. Ano yan ang ating susunod na hakbang, kaibigan? At
ang mapakikilos natin ang bayan na matuli. Ganito kasi yun. Kahit ako ay bago ng dato, hindi lamang ako ang maggagabay ng bayan. Tagapaggabay lang ako ng mga mamayan nito. Sa gayon, kailangan pa rin natin magtulong-tulong upang maabot natin ang totoong kalayaan. Kaya ito ang ating mga gagawin. Halika. Unang pagkakataon, kinilala si Adlaw bilang bagong dato. At sa pamumuno ni Dato Adlaw at ni Bulan, kanilang tinupad ang kanilang kapalaran. Palayasin ang mga kasila. Palayasin ang bayan ng Banal. Mabuhay ang bahay na banal! Mabuhay! Mabuhay ang Katagalugan! Mabuhay! Ngunit ang tanong ay mananatili bang mapayapa ang kanilang kapalaran? Pirasong langit lamang ang aking nakikita. Tagpis ng karimlang ito ay kumukuti-kutitap. Itong maliit na bituin nito ang magsisilbi bilang ilaw ng aking pag-asa. Haharapin ko muli ang paparating na bukang liwayway. Kahit na walang kasiguraduhan, papatuloy pa rin ako. Papatuloy pa rin ako. Papatuloy pa rin ako sa kabila ng kamatayan. Papatuloy pa rin ako dala-dala ang pag-ibig patungo sa aking kapalaran.